Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. So eto na nga, inilabas na ni Amy Duterte. Hindi po, Amy Marcos po. Kala ko kasi nagpalit na ng Duterte. Amy Marcos, inilabas po niya yung kanyang findings. Diyan po sa kanyang investigasyon, sa kanyang committee. Tungkol po sa pagkaka-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. As expected, pinalalabas niya sa kanyang findings na mali lahat ang ginawa ng DOJ, PNP, ni Marbil, ni Torre, lahat-lahat mali. At ito daw ay panggigipit sa mga Duterte. At ito raw ay planado para sirain daw ang mga Duterte. Ayan po yung sabi ni Amy Duterte. Sa totoo lang mga kababayan, kapag pinanood nyo yung kanyang press conference, mabibisit lang kayo eh. Kung ako sa inyo, wag nyo nang panoorin. Lalong-lalo na may video, may pinakita siyang video mga kababayan. Alam nyo kung sino bida sa video? Siya. Siya po yung bida dun sa video. Kaya etong ginagawa niya, hindi po ito kasi lagi niyang sinasabi, ginagawa ko ito para sa bayan. Gusto kong lumagay sa tama. Hindi po kami nag-aaway ng kapatid ko. Gusto ko lang po sa totoo, gusto ko lang po sa tama. Lagi niyang sinasabi yun eh. Pero tingnan niyo yung video. Siya yung sikat, siya yung bida. Ito po ay grandstanding. Ito po ay personal interest, mga kababayan. Yan po yung opinion ko. Kasi ito mga kababayan, itong findings ni Amy Marcos Duterte ay sarili niyang opinion. Findings po niya, findings ng kanyang committee. Remind you, mga kababayan, gusto ko kayong i-remind na i-take note ninyo maigi itong sasabihin ko. Hindi po ito findings ng buong Senado. Hindi ko nga alam kung sino maniniwala sa kanya dyan sa mga kasama niya sa Senado eh. Siguro si Bato. Yan, sigurado yan. Si Bongo, Robin Padilla. Ayan, sigurado yan mag-a-agree kay Amy Marcos. Pero mga kababayan, yung ibang mga senators, 24 po yan eh. 24 po senators eh. Ilan sila? 4. Sino pa kampi nila? Yung mga recommendation niya dyan, mababaliwala po yan, may scratch po yan kung hindi po pipirmahan at susuportahan ng ilan pang mga senator, mga kababayan. Ito po ay findings lang ng committee niya. Huwag po kayong magpapalinlang na ito po ay kabuuan ng Senado. Kaya nga pinapaulit-ulit ko sa inyo, sarili niya pong opinion yan. Ayun na nga trip niya eh. Kasi kitang-kita naman natin kung kanino siya kumakampi sa mga Duterte. Imbes na suportahan na lang ang kanyang kapatid na presidente, mas pinili niyang kumampi dun sa kumakalaban sa kanyang kapatid. Kaya sabi ko sa inyo, ibang klase ito si Amy Duterte. Bakit? Kasi mas iniimbestigahan pa niya yung paninira daw sa mga Duterte ng administrasyon. Hindi mo ba nakikita, Amy Marcos, yung ginagawang pambabastos, paninira, pambabalahura sa kapatid mo ng mga Duterte? Hindi mo nakikita yon? Pero yung itong administration na gumagawa lang ng proseso, ng due process, at pinadala itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan po sa ICC, sinasabi mo ito ay paninira ng Marcos sa mga Duterte. Ayun yung bungad niya Politika daw Para daw pagdating ng 2028, wala na yung mga Duterte. Buti pa yung concern siya sa mga Duterte. Pero yung kapatid niya na minumura, pinagbabantaan, nilalait, binabalahura, bakit wala kang sinasabi? Ba't tahimik ka lang? Tuloy, nagdududa ang taong bayan sa'yo kung talagang Marcos ka
Kaya siguro no, sinasabi ni Sara Duterte, Madam, magpalit ka na lang ng apelyido. Siguro alam ni may alam to si Sara Duterte. Na baka, ito chismis lang Ito lang, naririnig ko lang. Dami ko naririnig dyan. Na hindi naman daw talaga to Marcos eh. Siguro alam ni Sara. Kasi sabi, Madam, magpalit ka ng apelyido. Mukhang hindi nga siguro, no? Ewan ko sa inyo, mga Marites, mga Marisol. Sa tingin ninyo, Lacson ba apelyido nito? O Duterte? So, yun talaga ang hindi ko makayang tanggapin. Sinisiraan daw ng administrasyon ng mga Duterte, pero yung paninira ng Duterte kay Presidente Bongbong Marcos na kapatid niya, wala siyang say, wala siyang sinasabi, tahimik lang siya. Ang kanyang effort, full effort siya sa pagtatanggol sa mga Duterte. At yung video nga, siya yung bida. So to mga kababayan, grandstanding. Ito po ay opinion niya lang mga kababayan, yung findings hindi po yan final. Sabi niya kakasuhan niya raw yung mga DOJ, DILG, si Torre, kakasuhan niya raw. Nagre-recommend siya ng kaso. Sino kaya naniniwala dito? Mga kababayan, naniniwala ba kayo kay Amy Marcos? Sige nga, comment nga po. Kung kayo po ba ay naniniwala sa pinagsasabi ni Amy Marcos? Ni Amy Duterte? Kasi mga kababayan, tingnan ninyo, may papakita lang ako sa inyo. Ayan po, 6 sa bawat 10 Pilipino ang nagpahayag na matatag na tiwala kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. habang 59 naman ang mga Pilipino ang nagpahayag ng kasiyahan sa pamumuno ng Pangulo. Sino ngayon ang mas pininiwalaan ng mga Pilipino? Tanong ko lang. Okay? Si Presidente Bongbong Marcos o si Amy Duterte? Sige nga, comment kayo. Kasi 60% ng mga Pilipino naniniwala kay Presidente Bongbong Marcos. Eto si Amy. Hindi nga naniniwala yung mga DDS dito eh. Hanggang ngayon pinabanatan siya ni Panelo balat kayo daw eh. Si Harry Roque hindi rin naniniwala kay Amy Marcos. Si Maharlo ka hindi rin naniniwala kay Amy Marcos. So, etong kanyang mga pinagsasabi, ito lang ay para sa pansariling niyang interes, pansariling kapakanan. Kasi nga, desperada na siguro ito na manalo at makuha uli yung posisyon sa Senado. Kasi mga kababayan, hindi po siya pumapasok sa top 12. Kaya kung ano-ano naiisip. So, yung findings na yan, findings lang niya. Hindi po findings ng buong Senado yan. Hindi ko alam kung pipirma yung iba. Kasi sa tingin ko, malabo pa sa sabaw ng pusit. Napirmahan po yan ng majority ng Senado. Kasi dadalhin po yan, alam ko, papipirmahan si Chis baka tawanan lang ni Chis Escudero yan Kasi di ba sinabihan na siya ni Chis, huwag mo akong gamitin ng Senado sa pagpupolitika mo. Sabi ni yun di ba? Chis Escudero, political agenda mo, huwag mong idamay ang Senado. Sabi ni Chis Escudero. Di ba, binanata pa nga niya kung ano sinasabi niya rin dyan sa kanyang press conference. So, wag po kayong basta yung sinasabi niya, hindi po yan pinal. At yung mga, gusto niya lang talaga kunwari, para sa Pilipino siya. Pero hindi Parang para sa China ka rin Kasi kinakampihan mo yung mga pro-China tapos ngayon, eto. Mismong si Presidente Bongbong Marcos ay hindi nag-agree sa kanyang kapatid na si Amy Marcos. Sabi ni Presidente Marcos, I disagree. Sarili niyang opinion yan. She's entitled to her own opinion. Bahala ka sa opinion mo. Pero I disagree. Ayan po ang sabi. Paano pakinggan natin si Presidente Bongbong Marcos? Everyone's entitled to their opinion. I disagree. Okay. Everyone's entitled to their opinion. I disagree.
Okay. O yan. Everyone is entitled to their own opinion. I disagree. Hindi po naniniwala si Presidente Marcos dyan kay Amy Marcos. DDS nga hindi naniniwala eh. So, sa mga kababayan, walang kahihinatnan yung ginagawa ni Amy Marcos na yan. At yung findings na yan, findings niya. Bias na finding. Siyempre, alam naman natin kung kanino siya kumakampi. Akala niya siguro makakatulong sa kanya, sa kanyang kandidatura bilang isang senator. Yan ang malalaman natin sa darating na eleksyon. Kung kakagat ba ang mga Pilipino. Pero sinasabihan ko na kayo mga kababayan, huwag kayong kakagat. Huwag kayong magpapabudol sa sinasabi ni Amy Duterte sa mga pagpapaano niya, grandstanding. Napanood ko kasi yung video, pinatay ko eh. Pinatay ko, pinapanood ko, na-visit ako eh. Siya yung sikat dun sa video eh. Walang iya yan. O yan mga kababayan, yan po ang update natin ngayon sa nangyari. Mismo si Presidente Bongbong Marcos ay hindi po sumasang-ayon sa sinasabi ng kanyang kapatid na si Amy Marcos. Supalpal po. Supalpal. Si Amy Duterte. Saka mismo sa kanyang kapatid. Eh, yung mga DDS, hindi rin naniniwala sa kanya. Wala talaga mga kababayan. Baba pa na sinasabi niya. Nako. Dapat ito isama na sa ICC. Diba? Sama ka na lang sa ICC para tumahimik yung bansa natin. Gumagawa na nga ng maayos ang trabaho ang ating presidente. Ang gobyerno, pinipilit din na tulungan ng ating mga kababayan. Kayo, puro kontra. Puro na lang kayo dakdak. Wala na ba kayo maitutulong sa bansa? Ngayon, kung ayaw nyo tumulong, manahimik na lang kayo. Total, wala naman kayong ambag. Hindi na kayo nakakatulong. Dagdag pa kayo sa problema. Wala talaga to. Ewan ko ba rito? Okay, so yun lang po mga kababayan. Kung ang presidente ay hindi naniniwala dito kay Amy Marcos, dahil kilala niya yung kapatid niya, edi mas lalong hindi po dapat tayo maniwala dito. Kasi yung nga sabi ko, bilang pagtatapos, ulitin ko, ito po ay hakbang ni Amy Marcos para po sa kanyang pangarap na muling bumalik sa Senado, mga kababayan, na sa tingin ko malabo pa sa sabaw ng pusit na manalo sapagkat sirang-sira na po etong si Amy Duterte. Okay, so yun lang po. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Ito ay sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.